Hello, I'm Dr. Joseph Lee, your friendly urologist. Of course, I'm back with... Millennial vet friend na si Doc Dan. Yan, nasikat na sikat. Lo? Oh, ala. Oo. Ito naman ang pag-uusapan natin dito sa ating video kung saan ano ba ang role ng ating mga alaga o mga pets kapag tayo ay nakakaranas ng stress o anxiety. This is very, very important, Doc Dan. Ano ba ang kahalagahan ng pag-alaga ng pet, especially for yung mga mental health natin o anxiety? Ang tanong ko sa iyo, Doc Dan, is nararamdaman ba ng ating alaga kapag tayo ay malungkot, na-stress, o hindi masaya? How can they reach to us, especially when we are stressed? Naaamoy kasi nila kapag halimbawa tayo mismo ay malungkot. Yun, kapag tayo may problema. Hindi lang ito sa mga dogs, kundi pati doon sa mga pusa naman. Ang nangyayari doon is kung tayo malungkot, nararamdaman nila yon at minsan ang pinapakita nila, malungkot din sila. Minsan pupunta sila doon sa sulok or ang nangyayari is pupuntahan ka, kumbaga magpapapansin sa'yo or minsan, lalo na sa mga pusa is pwedeng yung ulo nila mismo is ingud-gud nila sa'yo. Minsan kapag umiiyak ka, ang ginagawa nila is may mga times pa na pwede nilang punasan ang iyong luha. Ay, gano'n? Yes. Oo. So they can smell Yes. the fact that malungkot ka. Yes. Oo. No other factors. Okay. Besides yung mga sinabi mong ginagawa, ano pang initial na pwede nilang paramdam sa'yo? Usually, kapag halimbawa, nandiyan ka sa sulok or katulad dito, nakaupo tayo, pwede ka nilang amuyin din. Aamuyin ka. Or pwede silang tatabi sa'yo, tapos mag-roll. Yun yung mga usual na pinapakita nila. Or pwede ka nilang dilaan. Yun. Para, kumbaga, magpapansin sila sa'yo para mapansin mo sila. Would you say that for people who have been experiencing anxiety or stress or any mental health problems or depression, it's nice to have them try mag-alaga ng pets? Do you encourage them? Do you think at this point, is it allowed for them to take in a pet or wag muna? Ayun, for me is, dahil ang pets kasi is nakakapagbigay din ng saya sa atin is bakit hindi try natin mag-alaga ng pets, pero marami din kasi tayong kailangang i-consider yun as a human being kung kaya ba natin silang alagaan. So, kasi it's a commitment no? Parang ganun. So siguro masasabi lang natin sa mga ating viewers, if you're really not ready emotionally or physically or even financially o kahit na stress, pero if people will say na, nakakatulong siya, wag muna, paano naman, Doc Dan, kung may mga alaga kang pusa or mga aso, nakakaranas naman sila ng stress? Paano naman natin malalaman? How do we help them cope? Sila, ngayon, baliktad naman, the other way around. Sila lang naman na may stress. So, wag lang natin alisin yung oras natin sa kanila. Kung kinakailangan natin silang ilabas, yun. Kung kinakailangan natin silang i-walk, kung kinakailangan natin silang makimingle doon sa ibang dogs para meron naman silang nakikita. Socialization. Socialization. Or kung kinakailangan natin silang bigyan ng partner para yung stress hormones mismo na kailangan na nilang ilabas Ganon? is mailalabas nila. Pag pusa na naman, talagang hindi ako may pusa naman, lalaki naman, lumalabas bumabalik lang pag gutom, di ba? Yes. Kaya may mga pusa na lumalabas kasi kailangan nilang maglabas ng stress. Ganon. Ayun. So ganon. Anyway, kasi ang next na mangyayari kasi dyan kapag hindi nila nailabas yung mga normal na dapat nilang ilabas is kumbaga they will hurt themselves? Sa buong katawan nila mismo is pwede siyang mapanis or pwede siyang mag-cause ng other complications or infections. So they become Pwede skin siyang- disease? Yes, related sa hormones is pwede siya magkaroon ng skin disease aside from doon sa ating mga nabanggit kanina na behaviors na pwede mangyari yun. So hindi lang sa skin disease, pwede din sa reproductive organ. Paano naman pag ang pets natin na stress sa atin, is there a way for us na to change their behavior? Yes, absolutely. So ang nangyayari sa kanila, lalo na kapag halimbawa is they are being traumatized because of us. Ang nangyayari is pwede silang, kumbaga, nagiging aggressive sila.
Yun. So, ang gagawin lang natin doon is we have to place them in an environment na medyo tahimik muna hanggang sa they will cope up with it and saka natin ulit sila bibigyan na, basta wag lang natin silang kalimutan na bigyan palagi ng food and water hanggang sa medyo babalik na yung tamang behavior sa kanila. So, ganun yun. So ito mga dapat gawin ng ating mga pet owners pag nagkakaroon ng anxiety ang mga ano. So, you contain them, put in them closer, keep them quiet, do not leash them. Pag silang ano, Yes. iko-collar. Okay, ilagay nyo lang sa kwarto. Pero, with regards sa change of behavior naman, siguraduhin nyo lang na your pets is complete of vaccines. Kasi, kapag naging aggressive or nag-change yung behavior niya, Mag-rabbit. aggressiveness, baka naman ibang ibig sabihin nun. May mga signs of may sakit na. neurologic signs na. Yun. Kaya pwedeng kumonsulta sa veterinaryo or yung vaccination records mismo, medical records, ipakonsulta. So your advice, Doc Dan, to our viewers with regards to owning a pet for those who have or experience stress or anxiety, or is it helpful in a way, vice versa, na parang ay nakakatulong rin na mag-alaga ng pet kasi nakaka-improve ng ating stress management? They are our stress reliever. Ang advice sa mga pet owners mismo, para silang baby din kasi na kailangan handa kang bigyan silang ng time, makimingle sa kanila. Kasi kapag masaya sila, ay ang nangyayari is nagiging mas masaya ka sa binibigay nilang saya para sa iyo. So, ayan na sa ating mga viewers, sa ating mga gusto maging fur parents. So, okay lang ang mag-alaga basta handa ka at ready ka at committed ka, no? Kasi pag hindi, lalo kang magkakaroon ng stress or anxiety at you bring it down to your pets at mahirap na yan, di ba? Absolutely. Di ba, Doc Dan? Anyway, para sa ating mga ka-parent, kung meron kayong mga katanungan, mga komento o suggestion, pwede naman kayo mag-leave ng message or comment dito sa comment section. Mag-subscribe sa aming mga YouTube channel at mga videos. Muli ako po ang iyong friendly Romgis na si Dr. Joseph Lee kasama ang sikat na si Ako naman ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Post Pet Lifestyle Channel.